Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi, Brother Joe ito ng Kalyoka Pananampalataya Katotohanan. Nung mga nakaraan ay napahapyawan ko o nabanggin ko ang patungkol kay Cain at Abel. So itong dalawang ito ay well known sa mga biblical readers about yung history ng dalawang ito. Babasahin ko muna sa Genesis chapter 4 verse 1 hanggang sa 26 dito sa New King James Version. Dito, sabi sa verse 1, Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother, Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, Why are you so angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? And he said, Why have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth. And Cain said to the Lord, My punishment is greater than I can bear. Surely you have driven me out of this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a vagabond. And it will be happen that anyone who finds me will kill me. And the Lord said, Therefore whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him. Then Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch, and he built a city and called the name of the city after the name of his son Enoch. Enoch was born Irad, and Irad begat Mehujael, and Mehujael begat Methushael, and Methushael begat Lamech. Then Lamech took for himself two wives. The name of the one was Ada, and the name of the second was Zillah. And Ada bore Jabal. He was the father of those who dwell in tents and have livestock. And his brother's name was Jubal. He was the father of all those who play the harp and flute. And as for Zillah, she also bore Tubal-Cain, an instructor of every craftsman in bronze and iron. And the sister of Tubal-Cain was Naamah. Then Lamech said to his wife Ada and Zillah, Hear my voice, wives of Lamech. Listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hurting me. If Cain shall be avenged sevenfold, then Lamech 77-fold. And Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. And as for Seth,
To him also a son was born, and he named him Enosh. The man began to call on the name of the Lord. Mahaba ng konti ito. This is a tragic in the family, kung mababasa natin. So si Cain, ang ibig sabihin ng Cain ay, I have acquired a man from the Lord. Acquired. Yung nagkaroon ako ng anak dahil sa Panginoon o mula sa Panginoon. And then yung isang anak niya, ang pangalan naman ay Abel. Ang Abel, ang ibig sabihin ay, walang sinabi rito, di ba? Pero sa Hebrew word, ang Abel ay mist o yung tinatawag na singaw o saglit na buhay lamang. O parang parang sa Tagalog aso yung usok na yung mga nakikita nyo na Jew. Yon, Jew. Ang naging activities ng dalawang ito, si Abel ay keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. So ang ginagawa ni Abel ay siya ay keeper ng mga sheep, and Cain was a tiller of the ground. Pag sinabing tiller of the ground, sabi ng iba ay farmer, sabi ng iba ay hindi basta farmer, kundi siya ay isang miner o naguhukay o meron siyang hinahanap ng mga maaring precious stones. So madaling salita ay if it is farmer o tiller of the ground ay farmer, sinasabi ng mga theologian ay dumating ang oras na si Cain ay naghahandog ng mga bunga o offering of the fruit of the ground sa Diyos. Ibig sabihin, si Cain, he was the one who discovered and founded religion. Kaya niya ginagawa yon ay in order na maging kilala siya o tinatawag na i-replace niya si Adam. Ang gusto ni Cain ay siya ay maging just like Adam. Let's say second Adam, pangalawang Adan sa earth. He is really, nung panahon na yon ay, ang kanyang goal ay mag-rule over his father Adam. Yun ang kasaysayan talaga. Yun ang naging requirement niya sa buhay niya. And he is the one na nag-offer so-called sa kanyang newfound religion. And so sa verse 3, and in the process of time, pag sinabing process of time, sa Hebrew word ay miketz yamim, meaning many centuries or generation have passed. So, yung dalawang kasaysayan ng dalawang taong ito, yung dalawang taong ito na may kasaysayan na patungkol doon sa nangyari sa kanila, in the process of time, meaning marami ng mga naging anak si Adam and Eve sa mga panahon na yon. Isipin nyo, 930 years old si Adam bago namatay. At yung buhay niya nagsimula lamang after na ma-kick out siya ng Diyos from the Garden of Eden. After the fall of man, ay doon ang nagsimula yung years niya as a sinner, as human. So 930 years, kung every year nanganganak si Eve, ay isipin ninyo, kung umabot ng isang 900 years o more than, o almost 1,000 ang naging anak nila, napakarami, di ba? At yung mga anak nila na naging anak nila
ay nanganganak din, dumadami na dumadami. So sa isang mag-asawa, dumami yung angkan. Parang ano mag-alaga kayo ng babaeng manok tsaka tandang na manok. Pakawalan nyo lang yan dyan. Dadami ng dadami yan hanggang sa dumami ng dumami. Magugulat kayo, ilang taon lang, ang dami na, makapal na kagad yung bilang ng maraming manok. Sa mga nagpa-farm ng chicken, di ba? Yung pinakakawalan. So dito, yung kasaysayan ng dalawang ito ay nagtuturo sa atin dito na kahit sa huling panahon ay ganitong ganito. Ang sabi rito, pagmasdan natin yung sinasabing in the process of time, dumating na yung panahon na yon, lumipas ang maraming taon, panahon, Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. So si Cain, dito pa lang ay siya ang nauna. He founded a religion, the religion of Cain, na alin, tingnan natin kung ano yung religion niya. Ang sabi rito, yung religion na ito ay religion of hate and religion of destruction. Alam natin kung sino yung original founder ng ganitong klaseng mga tao. Si Satan, sinabi na ni Jesus Christ, si Satanas ay dumating na parito upang magnakaw, manira, pumatay. Subalit na parito ang Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan. Makikita natin, ang kauna-unahang religion, if you don't mind, na isipin ito ay yung religion na pinasimula ni Cain, the religion of hate, the religion of destruction. Tingnan muna natin. Nagdala siya ng mga bunga ng lupa. Si Cain, ang kanyang inoffer sa Diyos ay yung quantity marahil ng bunga, subalit walang quality. Samantalang si Abel, ang sabi rito, verse 4, Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. Ang dinala ni Abel ay firstborn of his flock. Yung panganay, yung sheep na tinutukoy na iniingatan niya at inaalagaan niya para i-offer niya sa Diyos. So makikita natin dito, si Abel, ang inoffer niya ay ang firstborn. Ito'y kumakatawan ito sa panahon ng Calvary na God the Father offered His Son for us, His firstborn Son, firstborn, prototokos. Yung first created is protoktistes. So ang ginamit ay prototokos, panganay over all creation. Sa book of, sa New Testament, sa book of John, panganay. Dinala niya ang panganay ng kanyang flock para i-offer sa Diyos. Si Abel ay hindi panganay, maaring siya'y pangalawa at malinaw na siya'y pangalawa. Si Cain ang panganay. So makikita si Cain bilang panganay, gusto niya mag-rule over his father, Adam. Ang ibinilt ni Cain ay religion, not faith. Si Abel, ang kanyang new way of life ay through faith. He served God because of his faith in God, and he offered his firstborn from his of his flock and of their fat. At nung mag-offer si
Cain sa Diyos ng mga gulay, marahil ito ay, kasi nung panahon na yon, very fertile ang lugar na yon. Actually, ang ginagawa lang ng mga tao ay parang pick and pull. I'll pick that and I'll harvest it, I'll pull it. So, hindi mo na kinakailangan talaga alagaan, hindi mo nadidiligan. Dahil yung tubig ng Eden doon, umaagos doon sa mga fertile land. Doon sa Middle East now, modern Iraq. Yung location ng Eden ay nandun sa, mostly mga theologian ay nagsasabi na nandoon sa tinatawag na Persian Gulf. Dati-dati, yung Persian Gulf ay hindi pa Gulf yan. Dati-dati ay magkakadikit na lupa yan. Nag-split up lang yan. At nagkaroon ng tubig after the flood. At yung dati-dating Mediterranean Sea, dati-dati walang tubig roon, hindi sea yun. Dati-dati ay flatland yon. At yung Italy ay isang mataas na lugar o bundok. Dumating lang yung baha, pati yung Black Sea. Pati mga Adriatic Sea ay dating flatland yon. At after the flood, of course, pumasok na yung mga tubig. So dito, yung Garden of Eden ay sa ulo na nun, pagpasok nun ay bumubukol yung tubig ron at umaagos yung tubig dun sa river at nagsanga sa apat. One is Pishon na pumupunta sa Havilah, meaning Arabia, papunta roon sa nung wala pang Red Sea, tumatawid dun sa papuntang Red Sea hanggang dun sa Nile River. At yung pangalawa ay yung mga Euphrates River, and then yung tinatawag na Gihon o Gaihon. Ito naman ay nandun sa parting Persia, tas papunta dun sa Indus Valley. Sapagkat sinasabi, land of the Cushites. Ang Cushites ay yung Ethiopia, Sudanese, yung mga Sudan, yung mga lugar na yan. Pero doon na nga umagos yung yung Pishon eh. At hindi naman pwedeng umikot, papunta ron sa Mediterranean, pagkatapos pupunta ron sa Nile River, at doon pupunta. Tandaan ninyo ang Bible, yung India, sa panahon natin ngayon India, mga Hodu, India, ay lagi silang connected sa Cushites, sa lahi ng Cushites. Yung mga India, yung mga nagpa 5-6 sa India. Yung ninuno nila ay nanggaling sa Cushites, yung mga taga-India. At yung mga subfamily ng Cushites ay nagpunta doon sa India, South Asia. At yung mga Cushites din, yung family nila ay kumalat papuntang Australia na tinatawag ng mga Aboriginals. Nanggaling rin sila doon sa India, tumawid. So makikita natin dito mga land of the Cushites ay, pag sinabing land of the Cushites sa Bible, hindi lang yung Ethiopia. So yung Gihon o yung Gaihon ay umaagos sa land of the Cushites. Which means, yung magmula doon sa Afghanistan, Pakistan, sa Persia, kalahati ng Persia, Afghanistan, Pakistan, India, sa Indus Valley, yun ang connected ng Gaihon River. Pagkatapos yung Tigris River ay papunta naman sa papuntang mga Assyria, Armenia, papuntang Russia doon. So iba ang topography ng Earth noon. So makikita natin dito na balik tayo kay Cain, nung hindi tinanggap yung offering niya, it doesn't mean na walang dugo eh. Yung kay Abel kasi ay because of the firstborn flock yon, may blood, may fat, ayun ang nagustuhan ng Diyos. Actually, dun sa Bible, dun sa Exodus, tinatanggap ng Diyos yung mga offering ng mga vegetables and plants, di ba? Mga fruits. Ang problema ni Cain ay hindi yung inoffer niya, kundi yung quality ng inoffer niya na hindi talaga inoffer niya ng buong puso sa Diyos. Maring namulot lang siya ng kung ano-ano, pagkatapos tinamba, kaya ang dami niya, isang bultong gulay yan. Inoffer ko na sa'yo, Panginoon, because he founded a new religion eh. Yung new religion niya na yun, yung religion niya na siya ang magiging
head, siya ang magiging leader ng religion, siya ang magiging God, at siya ang magiging tinatawag na sinister leader doon sa religion na yun. Hindi tumugon ng Diyos. At nung si Abel nang naghandog, yung firstborn niya, hinati niya, pagkatapos inilagay niya doon sa marahil doon sa tinatawag na altar na rock o stone, at sineperate niya lahat. And then here comes the fire from the Lord out of heaven, bumagsak, tinupok, at kinalugdan siya ng Panginoon. Samantalang kay Cain hindi. Dahil ano? Dahil si Cain ay full of hate sa kanyang kapatid. And Cain was very angry, ang sabi. But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry. Galit na galit, and his countenance fell. Yung kanyang muka, matindi ang pagkagalit, at malademonyo na yung muka niya nung makita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, so the Lord said to Cain, why are you so angry? Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? Kung gumawa ka ng mabuti, di ba tatanggapin ka naman? Pero dahil yung handog na hinandog niya ay hindi talaga yon ang kanyang pinaghirapan. Maaring yan, namulot lang siya kung ano, basta maitambak niya. Quantity sa kanya, hindi quality. And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Kung hindi mabuting ginagawa mo, yan na yung kasalanan. Itinetem ka na gawin. Yung murder na kasalanan na ginawa niya, kinakailangan mapagtagumpayan mo. So, binigyan siya ng Panginoon na ng power to overcome sin o yung evil. But the thing is, hindi niya ginawa. Because his heart was full of hate, hatred, even hatred toward Adam, na gusto niya na maging siya ang pinuno o patriarch ng family ni Adam. Kaya ang ginawa ni Cain, verse 2, ang sabi, now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were... Maaaring nag-uusap sila na, bakit yung handog ko, hindi tinugon ng Diyos yung handog mo. Maaaring nagpapaliwanag si Abel about faith, because I have faith in God. I offered this because of my faith in the Lord. Sa pananampalataya. But Cain is different. Yung view niya is different. It's ideology sa kanya na gusto niya maging pinuno, maging hari, maging leader sa pamamagitan ng kanyang ideology and religion. Ayun si Cain. Mamaya malalaman natin kung bakit yun talaga siya. And then, Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field, then Cain rose up against Abel his brother and killed him. Napahinuhod niya o napapayag niya si Abel na, ang nakikita ko rito, tinricks niya si Abel na, turuan mo nga ako kung paano mamili ng mga bunga na ihahandog ko kay Yahweh. Sama ka sa akin dun sa field. Teritoryo niya yun eh. Turf niya yun eh. Natural, si Abel ay, dahil kapatid niya yun, ay wala siyang iniisip na kung anumang mga bagay na gagawin sa kanyang masama ng kanyang kapatid, ng kanyang kuya. Ang ginawa ay, dahil tiller of the ground si Cain, maaring naghukay na siya ng lilibingan ni Abel, at papatay niya, tapos itutulak niya, i-cover up niya yung sin niya ng murder, at ililibing niya ron si Abel. Ganun ang ginawa. At kung ganun ang ginawa ay, sabi ng Diyos ay, ang sabi ng Diyos, tinanong niya ang pumatay kay Abel. Ang sabi ng Diyos dito sa
verse 9 ng Genesis chapter 4. Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" And he said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" Asan si Abel na iyong kapatid? Hindi naman sinabi ng Diyos, bakit mo pinatay yung kapatid mo? Tinatanong, nasa na? Makikita natin interrogation, di ba? Nasa na yung kapatid mo? Where's your brother? Gustong paaminin ng Diyos si Cain sa ginawa niya. Hindi kagad sinabi ng Diyos, bakit mo pinatay yung kapatid mo? Kundi, where is your brother? Kung ang sagot niya, Lord, I killed my brother, nilibing ko siya roon sa ganitong lugar. So admission na kagad yun eh. Repentance yun eh. Pwede siyang mapatawad ng Panginoon. Pero ano sinabi niya ang alibay niya? Then the Lord said to Cain, "Where is your Abel, your brother?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" Makikita natin yung he directly attacked God. He was a rebellious man who wanted to be a leader, who wanted to be the second Adam. At sinabi niya yon sa Diyos. Ang lakas ng loob niya sabihin sa Diyos because si Abel ay siya ang founder of all religion of this world. Tandaan niyo si Cain, I'm talking about Cain. Si Cain ang founder ng religion all over the world until now. Because he was the father of the religion of hate. Because Satan imposed the religion of hate doon onto Cain, kay Cain mismo, to Cain, so that Satan might rule the world. So makikita natin dito, ang sabi, verse 10, and God said, "What have you done?" Eto na, what have you done? Ang ginawa mo, pinapaamin siya. What have you done? No answer from Cain. Ang sabi ng Panginoon, "The voice of your brother's blood cries out," meaning the soul of your brother, the voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Makikita natin dito, God made a place for Abel under the ground. Yung tinatawag natin ngayon nung sa Book of Luke na Abraham bosom, which is the first soul, righteous soul na nagpunta roon while waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, at yung nung namatay ang Panginoon Kristo at yung kaluluwa niya ay pumunta doon sa place na yon na tinatawag na Abraham bosom, which is originally ay Abel's bosom. At kinuha niya yung mga righteous doon, di ba? Paakyat sa langit. So dito makikita natin dito na ang Panginoon ay pilit na nakikipag-usap kay Cain. What have you done? Then the voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Makikita nyo na lumikha na ang Diyos ng place for the dead. Yung mga lugar na yon na tinatawag ng Abraham bosom ay hiwalay ito sa tinatawag na hell. Yung place of torment. Okay? Makikita niyo sa Biblia ang death and Hades sa huling araw, sa after ng Great White Throne of Judgment, yung death and Hades, meaning the place of the dead, yung Hades, nandun yung mga makasalanan, nandun yung mga lahat ng mga gumawa ng kasamaan, maging Old Testament people pa na nandun, until now, yung mga tao, pati si Muhammad, yung false prophet at pedophile na nagtatag ng Islamic religion, pati yung mga warlords niya ay nandun. Pati lahat ng mga taong namatay na ang paniniwala lang kay Kristo ay tao lang at hindi Diyos, at mga makasalanan na namatay ay nandun sa hell. At ang sabi ng Biblia, sa huling araw, ang lahat ng taong nandun ay
hahatulan ng Diyos, magsasama yung kanilang kaluluwa at katawan, wala ng buhay, wala ng spirit, at sila ay hahatulan ng Diyos. At yung hell na kinalalagyan nila na pansamantala, yung place of torment na sinasabi ng Biblia na doon pumunta yung mayaman, doon sa sa parable sa Book of Luke na sinabi ng Panginoon, samantalang si Lazarus ay pumunta kay Abraham bosom, doon sa tinatawag na place of paradise, ay hahanguin sila ron para hatulan. At yung hell na kinalalagyan nila, itatapon naman doon sa lake of fire. At yung death and hell ay itatapon doon. So yung lake of fire are different from hell. Ang lake of fire ay final destination. Ito ay created, nilikha para kay Satan tsaka sa mga fallen angels niya at sa mga worshippers niya, mga followers niyang mga tao na nagpakasama. At sila ay parurusahan day and night doon magpakilanman. So iba ang hell sa lake of fire. Tandaan niyo, ang hell ay just a temporary place of torment. At yung hell na yon ay parang sinlaki lang ng butil ng munggo o bigas na ilalagay sa napakalaking kawa o kaldero na may kumukulong halimbawa tubig. Ganun ho. So magkaiba ang lake of fire sa hell sa ngayon. Ang hell is a temporary place of torment ng mga taong makasalanan mula pa Old Testament. Ang lahat ng mga nag-founder ng mga religions, ng false religion, ay nandun. At sila ay hahatulan ng Diyos, aalisin doon para hatulan. Yung kanilang body and soul ay kasama sa magsasama uli at itatapos sila ng buhay, meaning na may body and soul, doon sa lake of fire naman. At yung hell ay itatapon din sa lake of fire doon. So makikita natin, parang isang malaking disposable na basurahan na nandun na sila, sama-sama sila. Kaya sabi rito, when you till the ground, God said, ulitin ko so now you are cursed from the earth. Genesis 4:11, sabi ng Panginoon kay Cain, so now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. So, yung earth, makikita na sa Biblia, marami na sa Book of Isaiah, basahin ninyo. Yung bibig ng earth ay never satisfied. Yung libingan namin, yung hell ay it never satisfied, it always open its mouth doon sa mga makasalanan. Tandaan niyo, isang compartment lang doon ang nilalagay ang mga righteous soul ng Old Testament. Subalit wala na sila ron. Kung bakit? Makikita ninyo, nung mamatay ang ating Panginoon Kristo, it was Friday, di ba? Hanggang Saturday night, ay bumaba siya roon. At kinuha niya yung mga righteous soul do sa Abraham bosom. At nung umakyat sa langit, kasama niya na sila roon. So wala nang laman yung Abraham bosom doon. It's all sealed up. Ang iiwan na lang ay yung tinatawag na hell, the place of torment. Actually, it's temporary na lagayan ng mga kaluluwa ng mga makasalanan kasi magkakaroon pa ng white throne of judgment at yung mga nandun, yung kanilang katawan at yung kanilang kaluluwa muli magsasama para hatulan ng Diyos at yung hell and death and hell ay itatapon sa lake of fire. Tapos yung mga taong wala sa ang pangalan ng buhay sa aklat na nasa Diyos sa langit, nasa Kordero, nasa Panginoon Kristo, kapag walang pangalan sila sa Book of Life, ay itatapon sila sa lake of fire. Si Satan din itatapon sa lake of fire, pati yung mga fallen angels niya, yung 1/3 of the fallen angels. Doon na sila papahirapan magpakilanman. Kaya sabi rito, si Cain, ang sabi ay magiging fugitive and vagabond, you shall be on the earth. Lumipas na maraming panahon yon. While lumipas sa maraming panahon, ngayon, paanong nalaman ngayon ni Adam and Eve na minurder ni Cain yung kanyang kapatid? Makikita ninyo,
Si Cain ay nilagyan ng tinatawag na palatandaan ng Diyos. Wala nakakaalam kung ano yung palatandaan. Pero kung ako tatanungin niya, maaring ang nilagay ng palatandaan ng Diyos sa kanya ay parang mapa sa likod niya na merong parang nilaser o sinunog na may palatandaan na sinulat ng Diyos na dito niya inilibing, dito niya pinatay at inilibing si Cain. At parang mapa eh. Kasi nung naging vagabond na siya, nakapunta siya sa City of Nod. Yung City of Nod, marami ng tao. Kasi marami nang naging anak si Adam and Eve nung panahon na yun. 800 years old si Adam, ang dami niya na rin naging anak. Mga children, na sabi. So maraming naging anak na siya noon. Doon niya nakilala ni Cain yung kanyang asawa. At maaaring nagulat yung mga tao, sino to? Ayun, may tanyo, bagong tagasan to. Nahuli siguro nila. At nung mahuli siguro nila, nakakita siguro yung sa likod na mayroong parang mapa at sinundan nila. Ikaw si Cain? Ikaw ba si Cain? Ako nga. At maaaring in-interrogate, di ba? At anong nakalagay dyan sa yung pala pinatay niya si Abel na matagal nang hinahanap ni Adam and Eve. Na nalaman nila na siya ang pumatay sapagkat walang kasalanang hindi nabubulgar. At maaaring nalaman nila, nahukay nila yung bangkay at nakita nila na si Abel nga yun, yung first murdered victim ni Cain. Pero si Cain ay, tandaan nyo, he was the one who founded a religion. He wanted to become like God, to become like Adam, the second Adam. We know, the second Adam na sinasabi ni Apostle Paul ay si Jesus Christ. Meaning, in short, he wanted to be the Christ. He wanted to be the Savior. Ngayon, nung nakilala niya yung kanyang asawa ron, although mga anak-anak ng apo-apo na lang ni Adam and Eve yun, at kamag-anak niya na rin yun, nagkaroon na siya ng status sa lugar na yon. And then he preached his own religion. At yung city na yon, nag-build siya ng city na tinatawag niyang Enoch. Hindi to yung Enoch na kinuha ng Diyos 300 years na nangaral pagkatapos kinuha na siya ng Panginoon. Hindi siya yon. When we say he built the city of Enoch, meaning he built the city, the central city for religion. At sinong ginawa niyang Diyos? Sarili niya, si Cain. At sinong ginawa niyang consort niya? Yung naging asawa niya. At yung naging asawa, sabi nga ng mga Ethiopian Bible doon sa Ethiopia, yung Jubilee Bible nila, na hindi kasama sa 66 books na canonize. Ang pangalan ng asawa ni Cain ay Anwa. Wala naman sinabi sa Biblia, di ba? Pero sa Bible, suspicious ang pangalang ito. Naama o Neema. Maaring ang pangalan na naging asawa ni Cain ay Neama. Naging famous sa pangalan yon. At yung Naama meaning pinakamaganda, pretty, kagandahan. At naging asawa niya yon. At yung Naamang unang naging asawa niya ay mga mga spiritist at napoposes ng evil spirit. At nagkaroon sila ng anak na Enoch. At na-control ni Cain yung city na yon. Sumunod sa kanya mga tao ron at nagtayo siya ng religion. At ang ginawa niya parang queen ng religion niya ay yung asawa niya, Naama. At ang sabi rin dito, sa akin yun ay yung pangalan na yon. Kasi yun lagi, sila lang sa Bible doon sa lahi ni Cain na ang babae ay binabanggit. Although sa Biblia meron sa Old Testament, pero sa kanila ay naging importante yon. From Adam to Lamech,
ay seventh generation. From Adam, and then to Seth, and then Seth to Enoch. Yung Enoch na ni-rapture ng Panginoon, kinuha ng Panginoon, yung preacher, ay seventh generation din. So, contemporary ni Lamech, si Enoch, yung righteous na Enoch. At bago pinanganak si Lamech, doon na bumaba yung mga Nephilim. Yung mga tinatawag na mga fallen Nephilim, mga sabi nga ng iba, Nibiru, Anunnaki, sabi sa Akkadian language, Anunnaki meaning mga children of giants. So Nibiru meaning cross path, tumawid sila. Parang yung mga Nephilim tumawid, bumaba sa earth. Ang city noon ni Cain ay sentro ng pagsamba kay Satanas. The religion of hate. At makikita natin na dun sa religion of na tinayo ni Cain ay sila ang kauna-unahang nag-practice ng polygamy. At kinopya ito ng mga Muslim at ng iba pang religion. Tingnan natin dito. Ang sabi, then Lamech, verse 19, Genesis chapter 4, took for himself 2 wives. Name of one was Ada, and the name of the second one was Sila. Ada meaning ornaments, full of ornaments. But in other term, ang Ada ay white. Babaeng maputi. So, hindi siya galing sa Europe, kundi galing sa Nod, dun sa east of Eden. So, yung unang asawa ni Lamech, ang pangalan Ada, ay puti. Maputi. At nagkaroon din siya ng pangalawang asawa, dalawa asawa niya. Ang pangalan ay Sila. Ang ibig sabihin ng Sila ay darker as a shadow. Dark as a shadow. Maitim naman. So, hindi African yon. Wala pang tao sa Africa. So, makikita natin na nagkaroon ng parang yung mga melanin o melanin ng kanilang mga balat ay merong umitim, merong naman pumuti. Parang nag-albinism, albino. Pero tingnan natin dito. So si Lamech, ang sabi niya, nagkaroon siya sinabi rito na nagkaroon siya ng 2 asawa at tulad ng kanyang ninuno na si Cain, Lamech is also a religious leader, kapalit ng mga lahi niya kay Cain, yung mga ninuno niya si Cain. Nag-asawa siya ng 2. So dito kinopya ng mga Muslim also at ng iba pang religion, yung pag-aasawa ng maramihan. And ang sabi rito, he justified killing. Sa religion niya, for I have killed a man for wounding me, sabi rito sa Genesis chapter 4, verse 23. Then Lamech said to his wives, Ada and Sila, hear my voice, wives of Lamech, listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hurting me. So, pumatay siya ng isang lalaki at ng isang bata. Even for hurting me, if Cain shall be avenged 7-fold, then Lamech 77-fold. Makikita ninyo gumawa na sila ng ideology nila, ng paniniwala nila ng sino mang tao na ay pwede nilang patayin. At kung sino mang papatay sa kanila ay 77-fold na pagpatay din ang gagawin. Sino gumagawa niyan? Islam. Nasa Quran nila yon. Sinulat ng mga warlords nila na patayin ng mga Hudyo, Christian at ng mga hindi Muslim sa daan pa lang at gahasain sila. At gawin silang
slave para magbayad sila ng mga duwa, yung mga taxes. So ganyan-ganyan. So the religion of hate is the religion of Satan. The religion that Cain was first founded dito pa lang sa Book of Genesis. At ang sabi rito ng Biblia na and Adam, basahin muna natin. Then Lamech took for himself 2 wives, named one was Ada and the name of the second was Sila. And Ada bore Jabal. He was the father of those who dwell in tents and have livestock. Meron na silang gagayahin nila si Abel na merong mga livestock. Counterfeit makikita natin para yun ang i-offer nila sa mga templo nila as sacrifice. His brother, kaya dito, si Jabal, he was the father of those dwell in tents and livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all of those who play the harp and flute. Makikita natin na doon sa templo na pinatayo ni Cain, at yung high priest nila ay itong Lamech na may 2 asawa, at yung mga anak nila ay obviously tumutugtog doon sa templo na yon ng harp and flute. At alam natin na si Satan na tinatawag na Lucifer, doon sa Book of Isaiah, makikita nyo, Lucifer meaning bright morning star, kaya nga Lucy. Transliterated ito sa kahit sa Aramaic na Halal, at sa Hebrew ay halal. Kaya yung halal ng mga Muslim at yung fallen angels na si Lucifer, iisa. Hindi namamalayan ng mga Arabo yun Tandaan nyo yung mga Arabo, lahing Arabo, ay hindi sila Semite. Galing sila sa mga Canaanites. At yung Canaanites, yun ang sinumpa ni Noah. Na doon naglabasan yung mga evil people sa lahi ng Canaanites. At yung Canaanites, basahin nyo kahit sa mga internet, kahit yung mga Jordanians, they were Canaanites. Yung mga taga-Gaza, yung tinatawag na pre-Palestine, they were Canaanites. At yung mga nasa Arabia, they were Canaanites too. Kaya makikita nyo, yung mga paniniwala nila, panahon pa to ni Cain. Panahon pa ni Lamech, ang asawa ay si Ada at si Sila. Halimbawa, yung sa Kaaba ng mga Muslim, yung sa Mecca doon, 25 idols ang nandun sa loob nun. Plus, yung sinasamba nilang bato, hinahalikan nila doon, yung bato, di ba? Makikita ninyo, saan ang galing yung kanilang crescent moon? Yun ay, saan? Mga Arabo na Canaanites nga, saan nagsimula? Saan ang sentro noon nung unang-una? Jericho. Yung city of Jericho, natatanda yung wall of Jericho. Pag sinabing Jericho ay city of moon. Ang wino-worship nila doon ay yung crescent moon at yung mga other false gods na nandun. Kaya dinestroy yun ni Joshua. At kasi mga Canaanites sila, ay makikita ninyo, yung Islamic religion is Canaanite religion, the religion of hate, which is the religion of Satan, which is ang pinasimula ni Cain. Makikita nito dito sabi rin dito na si Sila also bore Tubal-Cain, an instructor of every craftsman in bronze and iron, and the sister of Tubal-Cain was Naama. Si Tubal-Cain naman, nung panahon niya makikita nyo, ay talamak na yung mga giants dito. At inaalipin nila yung mga tao na mag-produce ng maraming gold para ito yung gagamitin nila na for something na para sa pag-worship nila doon sa mga evil spirits na yun. So, saan nila natutunan yung tinatawag na pagka-craftsman tsaka bronze and iron? Tandaan niyo si Cain ay tiller of ground. So, isa siyang, sabihin na natin miner, nagmamine ng mga ganito. So, yun ang gawain nila to build, para mag-build sila ng mga kingdom nila.
ay kinakailangan kasabay noon yung religion. So makikita ninyo, kahit yung mga Muslim ngayon, sa kanila ideology. Religion and ideology. They wanna conquer the world. They wanna Islamize all of the world para in order for them to what? Satan, so that iisa na lang sila, and then they will let Satan, yung mga Muslim na yun, magpatayan naman sa bawat isa. Ayun ang gawain ni Satanas. Na papatayin muna ng mga Muslim yung mga non-Muslim, at pagkatapos kung makonquer na nila yung country na yon, sila naman magpapatayan. Prove me I'm wrong, di ba? Nagpapatayan sila kahit sang mga Sunni Shiites, yung mga klase ng mga Muslim na yan. So because that's their ayun ang kanilang identity nila, because their God is Satan. Their God is the murderer who first murdered si Abel, na ginamit si Cain na siyang founder ng first religion of hate. Na makikita nyo dito, kaya nabura ang lahi ni Cain kasi nga dahil sa bahana, wala nang sumunod. So from 7th generation, wala na. Si Enoch ay kinuha na ng Panginoon kasi nga nung panahon na yon ay maraming kalaban si Enoch, hinahunting siya ng mga lahi ni Cain also, nangangaral siya, at nagkaroon ng tinatawag na may mga ibang anak, yung mga anak ni Adam yung nandito at saka ni Eva, yung mga na-conquer ni Cain, at sila yung mga anak ng giants. Pero yung mga lahi ni Seth ay sila yung mga iningatan ng Diyos. Yung lahi ni Seth hanggang sa panahon ngayon, mga Semite. Pero bakit may kasalanan pa after ng flood ni Noah? Tandaan ninyo, ang sabi rin dito, binanggit na si Tubal-Cain, ang sabi, and as for Sila, she also bore Tubal-Cain, an instructor of every craftsman in bronze and iron. Natuto silang mag-mining ng mga metals. Sino nagturo nito? Mga fallen angels, dahil si Cain ay tiller of the ground also. And the sister of Tubal-Cain was Naama. Sino si Naama? Ibig sabihin pretty, maganda. Siya ang tinatawag na goddess ng religion nito, ng mga lahi ni Cain. Siya yung goddess. Siya yung evil. Sabi nga ng ibang Jewish books na si Naama ay demon possessed, and she can travel, and she can she don't die. She can go sa ibang panahon, ibang taon. She doesn't die. Yung the same Naama na to. Bakit ibinanggit yan? Kaya after ng flood, bakit may evil pa rin? Di ba? 8 ang naligtas. Hindi nangangulugang 8 ang naligtas, pati kaluluwa naligtas. Hindi. Naligtas lang sa baha. Kaya marami nagsasabi, yung naging asawa ni Ham, ang pangalan ay Naama, na maaring ito ay lahi ni Cain na nakilala ni Ham, at napagkamala ni Ham na isang tao na nanggaling sa lahi ng mga ni Seth. Pero maaring na-trick siya, at yung Naama na yon ay maaring yung Naama na yon, maraming Naama dito sa Biblia rin, ay maaring possess ito, at ito'y planted ng demonyo para madala ang bad genes na yon. Kasi yung mga Canaanites, yung mga Canaanites, siya yung nag-spread out uli ng evil religion sa lahi doon ni Ham Siya mismo, yung lahi niyang Canaanites. So sa madaling salita, na hindi na mamalayan nila na merong nakasakay, na merong ibang espiritu o tinatawag na lahi ang nakasakay doon sa arko ni Noah na yon, na hindi na mamalayan na maaring yung anak ni Naama o yung lahi ni Cain
na ang pangalan din ay Naama, ang naging asawa ni Ham, na yun ang nagkalat din ng evil sa earth. Matatandaan niyo si Kanaan, di ba sinumpa ni Noah dahil may ginawa sa kanya. So dito makikita niyo rito na at nung mangyari yun, nanganak uli si Eve. Sabi, and Adam knew his wife again. Sabi sa verse 25 ng chapter 4, and she bore a son and named him Seth, for God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. So nalaman na Adam and Eve na si Cain palang pumatay kay Abel dahil sa palatandaan na maaring nilagay sa likod ng Panginoon, parang mapa yan, at na-discover nila na doon nga inilibing si Abel. At nagkaroon uli ng anak si Adam and Eve, at kapalit ni Abel, ang pangalan ay Seth. To him also son was born, and he named Enosh, that men began to call on the name of the Lord. So yung lahi ni Seth, ang naging tunay na mananampalataya ng Diyos. Tunay, yung pananampalataya nila ay katulad ng kay Abel, na the righteous will live by faith. Yung faith alone lamang ang makapagliligtas sa tao. And the men began to call on the name of the Lord. Cain was first invented the religion of hate. Si Cain, Genesis chapter 4 verse 3, yung binasa natin. 1 John chapter 3 verse 13, do not marvel, my brethren, if the world, ang sabi, do not marvel, huwag kayo magugulat mga kapatid, if the world, meaning the Cain world, if the world hates you. Verse 14, we know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. Whoever hates his brother is a murderer, like Cain the murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Ang pananampalataya ay mayroong buhay na wala hanggan. Ang religion, ang sabi rito ay, they will keep on killing people. Islam is not a religion of peace, it's a religion of the devil. The devil himself is their founder. Doon sa cave ng Mecca, na naposes si Muhammad, at siya ay naging founder ng Islamic religion. Aside sa kanyang asawa pa, ay inasawa niya ang 6-year-old na bata at ginawa niyang asawa. At hindi lang yon, pati yung anak ng kanyang adopted son, o yung asawa ng kanyang adopted son ay ginawa niya ring asawa. Ang mga Muslim ay umiikot sa tinatawag na kapag sumunod ka dun sa Allah, which is the devil, Allah is the devil, ay magkakaroon ka ng 72 virgins. Which is, there's no such virgins sa hell. Only the fire and brimstone. At makikita natin dito sa Biblia na ang buhay na wala hanggan ay na kay Jesus Christ lamang. At ang sabi ng Biblia, kapag tayo nasa langit, tayo magiging tulad ng mga anghel sa langit na hindi na mag-aasawa at hindi na pag-aasawahin pa. Samantalang yung mga religyong ito, they promise them eternal sex. But the Bible says, ang mga tumatanggap sa Panginoon ay in heaven, they will be like angels na hindi na mag-aasawa pa. Tandaan ninyo yan. So mag-ingat po tayo dahil ang mga religion of hate pumapatay. But the faith in Christ, it will give you life, hope, and peace. Maraming po salamat. Brother Joe ito ng Creo ko Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen.